no? Muli mga kapatid, Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati po yung ating katabi na Happy Easter. No? Muli ating palakpakan ang Panginoong Yesus na muling nabuhay. Mukha bang Easter na ang mukha ng katabi mo? O baka Biyernes Santo pa rin? Mga kapatid, alam po natin kung gaano kahalaga ang pag-alaala. Alam natin kung gaano kahalaga ang pag-alaala. Pero ang tanong ay, ano ba yung madalas nating naalaala? Mahalaga ang pag-alaala. Ang tanong nga lamang ay, ano ba yung madalas nating maalaala? Kasi hindi lahat ng ating naalaala ay maganda. Minsan, yung ating naalaala ay pangit. Kaya nga ang sabi ko, ang mahalagang tanong ay, ano ba yung ating madalas na naalaala? Kasi kapag yung ating laging naalaala ay pangit, pwedeng tayo ay panghinaan ng kalooban. Kapag yung ating laging naalaala ay hindi maganda, napakabigat sa ating kalooban. Pero kapag sa isang banda ang ating naalaala ay maayos at maganda, ito ay nakapagdudulot sa atin ng kagalakan at iba yung pag-asa. Mahalaga ang alaala, pero ang tanong, ano ba yung ating laging naalaala? At ano ba ang ating nararamdaman kapag ang mga bagay na iyon ay ating muling naalaala? Sa gabing ito, mga kapatid, ating narinig sa Ebanghelyo ang pagtungo ng mga babae sa libingan ni Jesus. Bakit? Sapagkat sa kanilang pagpunta sa libingan ni Jesus, kanilang gustong alalahanin ang kanilang relasyon, ang kanilang panahon nung si Jesus na kanilang Panginoon ay nabubuhay pa. Kahit man lamang kanilang madalaw ang kanyang mga labi, ay napakahalaga na para sa kanila. Kasi ito yung paraan para muling mabuhay sa kanila ang alaala nila kay Jesus na kamamatay pa lamang. Pero ano ang masaklap na nangyari sa ating ebanghelyo? Nung dumating ang tatlong babae sa libingan ni Jesus, ayon sa ating ebanghelyo, nung sila ay pumasok, wala na ang bangkay ng Panginoong Jesus. Wala na ang bangkay ng Panginoong Jesus. Napakahirap po noon. Handang-handa silang lagyan ng langis ang mga labi ng kanilang Panginoon. Pero nung sila ay dumating sa libingan, wala na doon ang bangkay ng kanilang Panginoong si Jesus. Pero ano ang kanilang natagpuan sa loob ng libingan? Ang sabi dito ay mayroong dalawang lalaki na nakakasilaw ang damit. Magandang ating pong pakinggan ano ang binanggit ng lalaki sa tatlong babae nung sila ay pumasok sa may libingan at wala na doon ang mga labi ng kanilang Panginoon. Ang sabi nung dalawang lalaki na mayroong nakasisilaw na damit, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Parang sinasabi nung mga lalaking yun, wala dito ang inyong hinahanap. Pero maganda ang kasunod na sinabi nung dalawang lalaki sa mga babae. Wala na siya rito, siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Yun po ang sinabi ng dalawang lalaki sa mga babae. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo. Yung pong salitang yun, alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo. Mga kapatid, walang pwedeng maalaala ang mga babaeng yaan
kung wala silang karanasan kasama si Jesus. Kasi tayo din naman, wala tayong aalalahanin tungkol sa mga tao kapag yung mga taong yun ay ating hindi nakatagpo at ating hindi nakasama o kaya nakasalamuha kahit papaano sa ating buhay. Pero ang sabi ng mga lalaki sa babae, alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo. Para bagang sila'y inaanyayahan, balik tanawan. Ano ba talaga ang sinabi sa inyo ni Jesus? Bago siya magpakasakit, bago siya mamatay, bago siya mailibing. Ang sabi dito ng mga lalaki sa babae ay ito, ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Yun po yung mahalagang alalahanin ng mga babae. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Kasi minsan tingin ko, ang ating lamang na alaala kapag tayo ay nasaktan, kapag tayo ay nagluluksa, kapag tayo ay nalulungkot, madalas ang ating lamang na alaala ay yung pangit, yung hindi maganda. Kaya nga nung sila'y inimbitahan ng dalawang lalaki na alalahanin, ano ba ang sinabi sa inyo ni Jesus nung kayo ay nasa Galilea pa? Ang sabi ng ating ebanghelyo, at naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Muling nabuhayan ng loob yung mga babae. Sapagkat yung kanilang nakita na libingan na walang laman, hindi ibig sabihin bigo ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nawawala ang kanyang bangkay. Sapagkat nung kanilang muling inaalaala, ang sinabi sa kanila ni Jesus, nung sila ay nasa Galilea pa, nagbalik sa kanilang alaala ang mga wika ni Jesus. Siya ay magdurusa, siya ay mamamatay, pero sa ikatlong araw ay mabubuhay na mag-uli. At maganda po ang nangyari nung ito'y naalaala ng mga babae. Ang sabi dito, isinalaysay nila sa lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang kanilang ginawa, nagpunta sa kanilang kapwa-alagad. Kanilang ibinahagi, ano ba ang kanilang naranasan? Ano ba ang kanilang nakita? Ano ba yung kanilang naalaala? Puro magandang paalaala po yan sa ating mga kapatid. Kasi wala tayong ibabahagi sa ating kapwa kung wala tayong karanasan. Wala tayong aalalahanin kung wala tayong karanasan. Pero ang tanong, ano ba yung ating karanasan? Hindi lamang yung ating karanasan tungkol kay Jesus, kung hindi ano ba yung ating karanasan kasama yung ating kapwa-alagad. Kasi mga kapatid, sa ating ebanghelyo, hindi lamang isang tao ang nagpunta sa libingan. Hindi lamang isang alagad ang naalaala ang mga sinabi sa kanila ni Jesus. Hindi lamang isang babae ang nagbalik sa kanilang kapwa-alagad. Sila'y tatlo. Pag sinasabi nating tatlo, simbolo yan ng komunidad. Kaya nga magandang ating tignan, bilang komunidad, meron tayong pananagutan, meron tayong responsibilidad na tulungan natin ang bawat isa na alalahanin, hindi yung pangit, hindi yung kabiguan, hindi yung palpak. Kung hindi bilang komunidad, meron tayong pananagutan na tulungan ang bawat isang alalahanin kung paano ang Panginoon gumagalaw sa ating buhay, kung paano ang Panginoon tapat kahit noon pa man. Kaya kanina mapansin po ninyo, binasa sa atin ang 5 pagbasa, yung 3 mula sa lumang tipan, yung 2 mula sa bagong tipan. Bakit kailangan basahin yun? Kasi ang lahat pong yaan ay kwento ng mga alaala ng alagad kung paano dati pa man ang Panginoon hindi pinabayaan ang kanyang bayan.
kung paano ang Panginoon, anuman ang karanasan ng mga tao, ay palaging nandoon para sila ay gabayan. Na ang Panginoon, nung sila ay naghihirap sa Ehipto, ang siyang nagpalaya sa kanila para kanilang makita ang kabutihang loob ng Panginoon. Bakit kailangan banggitin ang mga pagbasang yun? Kasi bilang mga tao, tayo ay madaling makalimot. At kapag tayo ay nakakaalaala, ang ating tendency, ang ating naalaala ay yung pangit, yung hindi maganda. Kaya yung ating puso madalas ay pinanghihinaan ng kalooban at tayo mismo ay nawawalan ng gana. Kaya nga maganda po yung hamon sa atin ng gabing ito, ang Pasko ng pagkabuhay. Tignan natin ano ba yung ating karanasan, hindi lamang kay Jesus, kung hindi bilang grupo pamayanan ng mga mananampalataya. Mayroon ba tayong kapwa mananampalataya na sila dahil sa kanilang lungkot, sa kanilang pagdadalamhati, sa kanilang mga pinagdaraan ng hirap sa buhay, ay parang nawawalan ba ng pag-asa? May mga tao ba sa ating buhay na ating nakakatagpo na laging balik ng balik sa libingan? Bakit? Kasi yun ang ating alaala lamang, na patay ang ating Panginoong Jesus. Pero yan po yung ating misyon. Tulad ng dalawang lalaki na nagniningning ang kasuotan, ipaalaala natin sa bawat isa, ano ba ang sinabi ng Panginoon noon pa man? Ano ba ang pinangako ni Jesus bago siya magpakahirap at mamatay? At ano ba yung kanyang napatunayan kahit bago siya humarap sa kamatayan? Alam po nyo, dati meron akong napanood na pelikula, hindi ko lang alam kung napanood nyo po ito. Ito ay American film. Ang pamagat ng pelikula is The Vow, no? Yung pangako o yung sumpa sa kasal. Ito'y kwento ng dalawa, yung magkasintahan, na sila ay nagpakasal. Pero nung sila ay nakasal, ano ang nangyari? Pagkatapos ng kanilang kasal, nagkaroon ng aksidente. Yung babae napuruhan sa aksidenteng yun. At ang nangyari ay yung babae nawalan ng memory. Siya'y nagkaroon ng amnesia. Ang problema, hindi niya maalaala na siya ay merong asawa. Kahit pinapaliwanag ng mister sa kanya, nakasal na tayo ng dalawa ang magsasama habang panahon, hindi pa rin maalaala yun ng babae. Pero sa tagpo na nasa loob ng ospital, yung mag-asawang ito, nandoon din yung mga magulang ng babae. At nilapitan ng magulang ng babae yung mister. At ang sabi sa kanya, be patient with her. Siguro, intindihin mo na lamang siya. Kasi medyo napuruhan siya sa aksidente. Sa panahon ngayon muna, kami muna ng kanyang tatay ang mag-aalaga sa kanya. At kapag siya ay maayos-ayos na, pwede mo na siyang sunduin sa amin para kayo ay magsimula ng magsama bilang mag-asawa. In short, nagpaubaya yung lalaki. At binalik doon sa bahay yung babae. Pero ayon sa kwento, ang nangyari, isang araw daw, habang nag-grocerying mag-isa yung babae, kanyang nakasalubong yung kanyang childhood friend doon sa kanilang bayan. At siya'y gulat na gulat dahil sa supermarket na yun, ando doon yung kanyang childhood friend. At ang sabi ng kanyang childhood friend, kaibigan, kailan ka pa umuwi sa bayan natin? Ang tagal-tagal natin hindi nakikita. Ang sabi niya, kamakailan lamang, yung babaeng yun na alaala nung babae. At ang sabi niya ay, hindi ka na ba galit sa akin? Yung babaeng na aksidente ay nabigla. Ang sabi niya, teka lang, bakit ako magagalit sa iyo? Magkaibigan nga tayo, simula nung tayo ay bata pa. Ang sabi niya, bakit? Hindi mo ba maalaala? Kaya ka nga umalis ng bayang ito. Kasi isang araw, natuklasan mo na ako at yung tatay mo ay merong relasyon. Kaya galit na galit ka sa akin, sa sobrang galit mo sa akin, umalis ka sa bayan na ito
para hindi mo na ako muling makita. Nung itinarinig ng babae, siya ay nabigla, nasyak siya, at siya'y umuwi ng kanilang tahanan. Pagdating sa kanilang tahanan, yung nanay nasa may hardin, nagdidilig ng halaman. At ang sabi nung babae, Nay, kanina sa supermarket, nakasalubong ko po yung aking childhood friend na biglang-bigla at ako'y nasa bayang ito uli. Ang sabi niya, meron siyang binanggit sa akin, nanay. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong yun, si tatay pala at yung matalik kong kaibigan ay nagkaroon ng relasyon. Nay, alam mo ba ang bagay na yun? Ano ang sabi ng nanay? Alam ko. Ang sabi ng kanyang anak, Nay, kung alam mo na si tatay at yung aking matalik na kaibigan ay nagkaroon ng relasyon, bakit hindi mo iniwan si tatay? Bakit hanggang ngayon kayo pa rin ang magkasama? Bakit hanggang sa ngayon kayo pa rin ay nakatira sa iisang bubong? Ang ganda ng sagot ng nanay. Ang sabi ng nanay sa kanyang anak, alam mo, ang dami-daming ginawang mabuti yung tatay mo sa atin. Ang dami-daming magagandang ugali yung iyong ama sa atin. Pinili kong alalahanin yung magagandang ugali at ginawa niya sa atin kaysa yung isang kapalpakan na kanyang ginawa sa ating buhay. Ang sabi niya, anak, pinili kong alalahanin kung ano ang maganda sa iyong ama. Pinili kong alalahanin kung ano ang maganda sa iyong ama. Mga kapatid, Pasko ng pagkabuhay na. Ang tanong, ano ba ang laman ng iyong libingan? Ano ba ang laman ng iyong kuweba? Ano ba ang laman ng iyong isipan? Kasi baka ang laman ng ating kalooban, ang laman ng ating libingan, ang laman sa ating mga kuweba, ay yung bangkay na inaakala natin maayos at makabubuti sa atin. Pero baka sobrang tagal na sa atin ng alaalang yaan, pero ayaw pa nating bitawan. Kaya yung mga alaalang hindi maganda, hindi maayos, ang siyang nagiging dahilan para tayo ay hindi makalabas-labas sa ating mga libingan. Mga kapatid, sa araw na ito, magandang ating balikan yung ating mga alaala. Marami tayong pwedeng alalahanin, maganda man o pangit. Pero sa araw na ito, anong sinasabi sa atin ni Jesus? Piliin nating alalahanin yung maraming maganda na nangyari sa Panginoon kasama natin. Pilitin nating alalahanin yung mabubuting ginagawa ng Panginoon sa atin. Huwag nating sayangin ang mga alaalang iyon kasi baka minsan lamang tayo dumaan sa pagsubok, sa hirap, sa unos ng ating buhay, pero agad-agad ang lahat ng magandang alaala ay atin ang pinilit at piniling kalimutan sa ating buhay. Mga kapatid, mahalaga ang alaala. Ang tanong, ano ba ang lagi mong naalaala? Si Jesus wala na sa libingan. Baka tayo na lamang ang nanatili sa ating mga libingan. Kasi araw-araw baka yung ating mga pinipili ay alalahanin ang pangit nating mga karanasan. Mga kapatid, si Jesus umalis sa libingan para nang sa gayon kapag ating balikan ang ating mga kuweba, ang ating mga libingan, makita natin na si Jesus ay muling nabuhay, na mayroon pa ring liwanag, na mayroon pa ring pag-asa. Ano man ang ating karanasan, yun ang ating naalaala. Pero ano man yung ating naalaala at naranasan, yun ang binabahagi natin sa ating kapwa. Sa araw na ito, lahat tayo tagapaghatid ng balita sa bawat isa. Ang tanong nga lamang, anong balita ang ating binabahagi sa ating kapwa? Ito ba'y maganda o pangit na balita?
Kung magandang balita, kasi maganda ang ating piniling alalahanin sa ating buhay. Kapag pangit na balita, kasi baka pangit ang ating pinili na alalahanin sa ating buhay. Anong uri tayong tagapaghatid ng mabuting balita sa bawat isa. Amen.